JFCM Kabuyaw, pagbabalik tanaw mula sa kanyang pagkakatatag. Taong 1998, nagsimula ang isang Bible study group sa tahanan ng mag-asawang Brother Arnel and Sister Virgie Occidental sa Mapayapa Street, Katapatan Subdivision sa Banay-Banay, Kabuyaw, Laguna. Ito ay sa pangunguna ni Pastor Vic Vergara mula sa Greenland Christian Church. Nang sumunod na taon ay nagpasya ang mga kapatid na simulan na ang isang gawaing pagsamba o Sunday worship service sa tahanan pa rin ng mag-asawang Brother Arnel and Sister Virgie Occidental. Sa kaparehong taon, dahil sa patuloy na pagdami ng bilang ng mga dumadalo, ay napagpasyahan na umupa ng isang bahay sa Matulungin Street upang pagdausan ng gawain at pinangalanan ito na Lord Christ Jesus Mission Church. Sa pamamagitan ng suporta ng Greenland Christian Church at ng mga manggagawa, Pastor Vic Vergara, Pastor Edwin Malyasgo, Brother Ricky Santos at iba pang manggagawa ay naipagpatuloy ang gawain. Patuloy na tumataas ang bilang ng mga kapatiran, kaya naman taong 2002 ay lumipat muli ang gawain ng iglesia sa Matulungin Street, Block 22, Lot 55 at nagpatayo ng bagong bahay panambahan sa kaparehong lugar. Ang lupa na nilipatan ay may 200 metro kwadrado o 200 square meters na pagmamayari ni Sister Evelyn Dulay at ito ay kanyang ipinagamit sa iglesia nang walang bayad o rental fee. Ang pagtatayo naman ng gusali ay napangyari sa tulong ng mga misyonero galing sa Korea, sa pangunguna ni Pastor Kim at suporta galing sa bawat kapatiran. Taong 2004, sa pagdiriwang ng ika-6 na taon ng iglesia, ay isang desisyon ang kinailangang gawin ito. Ito ay ang pagpapasakop ng iglesia sa ilalim ng gawain ng Jesus First Christian Ministries at buong puso namang tinanggap ng JFCM ang iglesia ng Kabuyaw. Taong 2006, sa pagdiriwang ng ika-8 anibersaryo ng iglesia ay ginanap ang pagtatalaga ng training elder na si Brother Arnel Occidental. At sa taong 2009 naman, sa pagdiriwang ng ika-11 anibersaryo, ay itinalaga bilang tagapangasiwa ng JFCM Kabuyaw si Pastor Arnel Occidental. Ang pagtatalaga ay pinangunahan ni Pastor Raymond Mangahas bilang overseer ng JFCM National. May mga pagsubok man na dumaan sa iglesia ay patuloy pa rin ito sa mga gawain at pagsulong ayon sa layunin ng Panginoon. Sa gabay ng Panginoon at pagtutulungan ng mga kapatiran, ang lupang kinatatayuan ng bahay panambahan ay tuluyan nang naging pag-aari ng Iglesia ng Kabuyaw noong taong 2016. Taong 2020, dumanas ang buong mundo ng pandemyang COVID-19 na nagdulot ng malawakang pagbabago sa marami. Bagamat pansamantalang natigil ang mga face-to-face na pagtitipon, patuloy na nakahanap ng paraan ang iglesia upang maipagpatuloy ang mga gawain sa pananampalataya gamit ang online Bible studies, prayer meetings, trainings at worship services. Taong 2022, bago ang ika-24 na anibersaryo ng JFCM Kabuyaw, ay naibalik ang pisikal na pagtitipon. Binubuo ang iglesia ng humigit kumulang 76 na dumadalo at muling naitalaga ang 4 na training elders: Apprentice Elder Ronnie Texon, Apprentice Elder Ronald Canlas, Apprentice Elder Vic Rodriguez at Apprentice Elder Pem Buko. Noong 2023, umabot sa humigit kumulang 82 na individual ang dumadalo sa Iglesia ng Kabuyaw. Dahil dito, napagdesisyonan na bilhin ang katabing lote na may sukat na 200 metro kwadrado na nagresulta sa kabuuang 400 metro kwadrado na pag-aari ng iglesia. Sa taon ding ito, ginanap ang ika-25 anibersaryo na may temang pagpapakatatag at pasasalamat, kung saan ay naitalaga sina Brother Ronald Canlas at Brother Vic Rodriguez bilang mga bagong elder ng iglesia.
Nobyembre ng sumunod na taon, ang ika-26 na taon ng iglesia, sinimulan ang restoration ng bahay panambahan sa pangunguna ni Apprentice Elder Ronnie at mga elders ng iglesia. Ang pag-aayos ay nagsimula sa pagtatayo ng bagong gusali mula sa naidagdag na bakanting lote at ito ay nagpapatuloy hanggang sa ngayon. Ngayong taon, 2025, ang iglesia ng Kabuyaw ay binubuo ng 72 individual. Ang JFCM Kabuyaw ay patuloy pa rin sa layunin nitong mapanumbalik ang tao sa Diyos. Mula rito ay patuloy na magamit ito para sa panuntunan na to win, to train, to send. JFCM Kabuyaw sa pagdiriwang ng ika-27 taon, isang hangarin ang umusbong maunlad na iglesia para sa kaluguran ng Panginoon at pagsulong ng kanyang layunin, ang Great Commission.